Kung ang pupuntahan mong lugar, baluarte mo. Baluarte mo at saka controlled area. Yawn. Halimbawa, parang dito sa opisina natin. Pag dito, controlled na to. Once na pumasok dyan sa pinto, Secured ka na. secured ka na. Hindi. Kung minsan, meron tao sa CR, may tao sa banda roon. Security conscious lang naman siguro, parang Raymond. Ay, kung minsan OA. Ayun lang. OA. Masyadong OA. Yun, nababanggit lang natin kasi nga pinag-uusapan natin dito, tao din lang sa tao eh. Bakit yung iba pinagtitipid nyo? Kayo, buti kung galing yung pinanggastos nyo dyan sarili nyo. Di ba? Paano kung naka-charge? Ano marami talaga silang pera? Given na yun, paring Rowel, na marami talagang pera. Kaya lang, ibig sabihin yung ehemplo ba na Makisama naman ipakita kayo. ninyo. Pakita natin sa mga kababayan natin Sabi niya, na totoo. magtipid kami. Magtipid sa paggamit ng crudo. At tapos biyahe kayo ng biyahe. Biyahe ng Paano biyahe. Yung iba nga, hindi nga lang local eh. Ayun nga eh. International pa. Ang gusto, anong tawag nila doon? Round the world. Ayan. Around the world trip. Bibiyahe sa ganitong bansa, sa ganong bansa, sa ganito. Iba, Bigla ako tuloy naalala yung karakter na kilala mo ba yun? Si Dora. Si Dora the Explorer. Ayan. Tuwang-tuwa yung mga anak kong bunso yan. Lumalaki pa eh. Yun lang ang pinanunood niya. Biyahe ng biyahe. Biyahe rito, biyahe ron. Kaya lahat ng lingwahe, kabisado na niya. From Asia to Europe to America. Kung minsan mahirap yun ang mahirap i-translate. Yung binabanggit natin na Siyempre, napakahirap parang Raymond babiyahe yan. Kasama ang staff niyan. Kasama ang mga security. Magkano ang gastos dun? Buti kong sarili. Yun na nga. Andes, kahit pa opisina ang gumagastos eh. Hindi ba? Paano mo kami mahihikayat na tugunin yung panawagan mo na magtipid sa paggastos? Samantala nakikita, lagi kang wala rito, nakabiyahe ka ng biyahe. Di ba? Ang hirap timbangin. Sana lang, pakita nila sa gawa, hindi lang puro salita. Pero siyempre, sabi nga nila, ano magagawa nyo? Bilyones, ganun, dami naming pera. Yun. Dami naming pera. Pera namin to eh. So, wala kayong pakialam kahit saan galing ito. Ganun ba, Raymond? Basta ito, amin ito. Pera ko na to eh. Ayan. Kaya, pwede namin gastusin sa gusto namin. Pero on the other hand, yung tayong mga kababayan natin, ay talagang inuudyokan, sabi, magtipid kayo. Imbis pala yung salita doon magtipid tayo. Yung pala magtipid kayo. Mali lang yung pandinig natin. Mga kababayan. Pero on the other hand, bibiruan man tayo, pero talagang totoo naman. Lahat na paring Romel eh. At saka kung minsan may disconnect yung mga opisyal natin sa mga nangyayari on the ground. Halimbawa, sa pangangailangan ng lahat, isa sa pinaka-concern natin ay yung supply ng pagkain. Laging ibinabalita ng mga taga-Department of Agriculture, ito sa palay lang, supply ng pagkain ito, simple lang. Ibinabalita nila na yung buying price daw ng palay ay napakataas. Pero on the ground, sobrang baba na. Ang baba ng bilihan. Ang kawawa yung mga magsasaka. Ayun na nga. Kaya nakikita ko, sabi ko, kung minsan ang laki ng disconnect, Iba yung ina-anunsyo ng mga opisyal natin dyan. Iba yung nangyayari sa ground. Iba naman yung nangyayari sa ground. Ano yun sinasabi ko is palay pa lang yan. Palay pa lang yan. Since mga magsasaka natin, paring Raymond, kumbaga wala nang ibang option, basta ibenta na lang alangan naman mabulok. Hindi ba? Kaya gusto ko lang sa pagkakataong ito, batiin ko yung, maalala mo yung ating na-interview one time, si Mayor Cesar Pasiwen ng retired general to ng PNP. Ngayon, Mayor ng Mangkayan, Benguet. At saka si... Good morning, Mayor. Mayor Joy... si Mayor Joy naman ng Cervantes, Ilocos Sur. Magkatabing bayan yan, paring Romel.
si Mayor Joy, parang apelyido niya ngayon, Duma yata, nag-asawa lately. Di ba, ang daming oversupply ng gulay na hindi mabenta dahil nga ang mahal daw ng transport. Ang Mangkayan Benguet, merong lugar diyan na mataas ang kanilang production ng gulay, no? Ang ginawa, nagbarter sila. Palitan ng kalakal. Gulay sa Benguet, ibinaba sa Cervantes, Ilocos Sur para sa ating mga kababayan doon. Yung Cervantes naman, tinapatan ng bigas. Bigas naman. Through, usapan ng mga local officials. Kaya gusto natin silang batiin dito sa mga initiative na mga ito. Na minsan sa intindihan, pagkuunawaan lang ng mga local officials, malaking tulong yun na imaginin mo yung 2 truck ng gulay na hindi mo mabenta-benta o hindi mabenta sa magandang presyo. Pwede mo naman ipalit ng ibang produkto. Ipalit ng ibang produkto. Diba? Siyempre, yung nasa baba kailangan ng gulay. Ikaw naman kailangan mo ng bigas. Bakit hindi? Diba? Tama, barter. Yan. So, binamati natin yung mga ganitong klase ng mga initiative. At siyempre yung Senate Spouses Foundation, Legislative Department dyan sa Senate at sa opisina ni Secretary Dong Mendoza ng Senate. Bumili din sila, paring Romel, ng 2 truck ng gulay mula sa Benguet din. Laking tulong yan sa mga magsasaka natin. Pinamigay dito sa mga frontliners ng Senado. Di ba't last time si Presidente Marcos nung bumisita dyan sa Luzon, sa Benguet sa Benguet, binili niya yung mga gulay. Hindi ba? Tapos pinamahagi dito sa Metro Manila. 20 tons. Ayun na nga, yung kasi kailangan gawin ng ganun na mismong mga agencies. Tama din naman halimbawa, paring Romel, pagdating sa supply ng pagkain. Sino bang mga kailangan ng agency? Number 1, Bureau of Jail Management and Penology. Ang ilang libong mga bilanggo ang kanilang pinakakain araw-araw. Maliit man yung budget, pero kung pinagsama-sama ito malaki. Ang Bureau of Corrections, kay General Pio Katapang, di ba? Tama. Ilang bilanggo ang kanilang, dyan lang sa Bilibidi, ilang libo ang bilanggo nila dyan. Iba pa yung mga nasa kolonya nila, iba-ibang mga penal colonies sa buong bansa. Ilan bang penal colonies yan? 6 or 7? Sa halip na itapo na lang. Di ba? Yung mga gulay. Di ba ganun ginagawa ng ibang magsasaka? Dahil sa sobrang baba ng halaga, napipilitan tuloy na itapo na lang kaysa mabulok. Kaysa naman pakainin nyo ng pakainin ng isang tuyo yung inyong mga bilanggo. Gulay na lang. Masustansya pa, di ba? Matutulungan pa yung mga magsasaka. Both ways, it works. Masustansya yung kakainin ng bilanggo, natulungan pa yung mga magsasaka. Kaya lang, yung takot naman kasi doon, baka mawalan sila ng kita. Ayun lang. Good morning ho. Good morning. At oras natin, 5:29 na ho ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras na yan ay hati